Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo sa pagkawala nga po ng San Miguel Firmen at ni Junmar Fajardo sa PBA PPC? Ngayon nga po ay nasa pagitan na lang ni Arben Tolentino at ni Robert Bolick. Mawawala na nga ba dyan sa listahan si Junmar Fajardo? Ma-overtikan na nga ba nila? At eto, Kai Sotto, sumailalim na po sa surgery si Gilas Pilipinas 7'3" center Kai Sotto. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Ang PBA Commissioner's Cup Playoff ay unti-unti na po nagkakaroon ng linaw. Ngayong araw nga po ay malalaman na kung sino-sino ang magsasagupa sa PBA Commissioner's Cup Playoffs. Matapos nga pong maglaro last Wednesday night, tuluyan na pong nawala sa defending Commissioner's Cup champion na San Miguel Firmen. Matapos nga po ang isang dekada ng kanilang pananalasa sa PBA team standing. Sa panalo nga po ng NLEX Road Warriors sa guest team na Hong Kong Eastern, ay tuluyan na naglaho ang pangarap ng San Miguel Firmen na madepensahan pa ang kanilang titulo sa panalo po ng NLEX Road Warriors 94-76. Nagtapos po ang NLEX Road Warriors na mayroon pong kartadang 6 win and 6 losses, samantalang ang San Miguel Firmen ay mayroong 5 win and 7 losses. Kaya napanatili ng NLEX Road Warriors ang kanilang chance sa playoffs at ang guest team na Hong Kong Eastern ay dalawang magkasunod na talo ang kanila pong naitala. Nagtapos nga po sila, tangan naman nila dyan ang 7 win and 5 losses. Dahil nawala ang defending Commissioner's Cup champion na San Miguel Firmen, mawawala na din ang pagkakataon na muling makuha ni 8 times PBA MVP Junmar Fajardo ang Best Player of the Conference Award, at ang dalawang nasa likod niya ang maglalaban sa nasabi pong individual award. Base sa huling statistical tally na inilabas ng PBA, nasa top 3 nga po itong sina Junmar Fajardo, Arben Tolentino, Robert Bolick. Pero dahil nga po nabigo ang San Miguel Firmen na makapasok sa playoffs, yung dalawang nasa likod ni 8 times PBA Junmar Fajardo ang mahigpit na maglalaban sa nasabi pong award. Kung yan ay mapupunta sa pangalawa, nasa likod po dyan ni Junmar Fajardo na si Arben Tolentino ay yung una sa kanya pong PBA career, lalo na kung umabot pa itong kanyang kupunan sa playoffs. At ngayon hawak nga po ng Northport Batang Pier ang number 1 sa team standings. Natangan nga po nila dyan ang 9-3 win-loss record. Ito po ang pinakamaganda nilang nagawa sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. At tangan pa nila ang twice to beat advantage. At etong si Robert Bolick naman, hindi pa siguradong kung makakapasok na ba ang kanyang kupunan na NLEX Road Warriors sa playoffs. Dahil eto nga pong NLEX, no, mga shooters, yung panalo nga po ng NLEX Road Warriors sa guest team na Hong Kong Eastern ay hindi pa din garantiya na pasok na sila sa quarterfinals. Kumbaga, nilagay lang muna nila ang kanilang isang paa sa playoffs dahil pwede pa silang dumaan sa isang sudden death game. Depende nga po yan sa magiging laban mamaya ng Magnolia versus Meralco, Rain or Shine versus Talk and Text Tropang Giga. Mamaya nga po yan. Pag natalo po etong Magnolia versus Meralco, sigurado ng pasok ang NLEX Road Warriors sa susunod na round. Pero pag nanalo ang Magnolia tapos nanalo ang Talk and Text laban sa Rain or Shine, magkakaroon pa ng agawan sa number 8 spot ang NLEX at ang Rain or Shine last to fainters. Kayo ba mga shooters? Kanino ba kayo? Sino sa palagay ninyo ang advance sa quarterfinals ng kasalukuyang PBA Commissioner's Cup? Rain or Shine, NLEX, Magnolia, dalawa lang po sa kanila ang papasok. Isa po dyan ay magsasama na sa San Miguel Firmen, sa Blackwater Bossing, Phoenix, at ang Tira Firma Jeep na magbabakasyon dyan sa Boracay. Yan, at sabay-sabay po nating alamin yan mamaya kung sino nga po ba sa kanila ang magbabakasyon sa Boracay. Ito't pag-usapan naman po natin si Gilas Pilipinas Center Kai Sotto, dahil mismong si Gilas Pilipinas Center Kai Sotto nga po ang nag-anunsyo sa kanya pong Instagram Thursday na sumailalim na nga po siya sa isang operasyon dahil sa natamo niyang ACL sa kaliwang
tuhod. 3 linggo na nga po nakakaraan ng may injury itong si Kai Sotto bago pa dumating ang kanya pong procedure. Sa 7'3" center na natamo po niya sa kanilang bakbakan dyan po sa Japan B-League. Ito po ang sinulat ni Kai Sotto sa kanya pong Instagram. Operations done. Thank you Lord. Sa ngayon nga po ay kailangan ni Kai Sotto ng ating dasal sa kanya pong mabilisang paggaling. Isama na lang po natin itong si Kai Sotto sa panalangin dahil yan lang naman ang ating maiambag at maitutulong sa kanya bilang isang kapwa Pilipino. Sa ngayon ay sa pagkakasabi nga po ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na mga 9 months magpapagaling si Kai Sotto sa kanya pong surgery. Sana lang isang mabilisang recovery ang mangyari dito kay Kai Sotto. Sa ganda pa naman ng kanyang ipinapakita dito po sa Japan B-League, mga shooters, dahil palagay ko nga naiispatan na to ng mga NBA. Pero dahil nagkaroon nga po ng injury at 9 na buwan magpapahinga at magpapagaling itong si Kai Sotto, sayang naman itong kanyang mga naging average na 13.8 points per game, 9.6 rebound per game, 2.0 assists per game, 1.1 block per game. Mamimiss ng Gilas Pilipinas ang isang Kai Sotto sa kanilang laban ngayon pong last window ng FIBA Asia Cup qualifiers this coming February 20 and 24. So mga ka-shooters, nandyan naman tong si AJ Edo and hopefully healthy. Itong si AJ Edo para naman kahit papaano merong pamuno sa mawawalang posisyon na ito pong ating 7'3" center na si Kai Sotto. And again, mga shooters, let's pray for Kai Sotto fastest recovery. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. At Jorn, bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po sa inyong lahat. Mardelari Mascarenhas, Francis Paliumayan, Erwin Santiago, Nesta Villa Flores, Ronald Berbezidid,